I'm getting very angry. Is what's happening here. Dahil hindi naman. Paano naman? Pero wala. Talaga 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila, talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. Sa COA fraud audit of Bulacan projects, anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talaga I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage, because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas Noong 2024, proposed budget under BBM administration nasa 5.768 trillion pesos. 60% dyan ay uutangin or baka masigit pa. Noong 2025 ay nasa 6.352 trillion pesos ang budget proposed, karamihan dyan. At ngayong 2026 proposed budget ay nasa 6.793 trillion pesos. Wow, ang laki. Mababayaran pa kaya ito ng mga Pilipino sa mga susunod na henerasyon? Ito ang ipamana natin sa mga kababayan, utang. Yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing. I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors. Sino ho ba nag-a-award dito sa mga contractors? Well, pag sa flood control project, it's of course yung implementing agency, nagpabid yung DPWH. But, meron ho bang influence ang kahit na sino sa DPWH para po paboran ang isang contractor? Well, usually ang nagdidesisyon yan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Kasi dami scheme dalawa yan. Either yung congressman is the contractor or yung congressman is simply the pass-through lang siya. No? Pass-through lang. Meaning, idadaan lang sa kanya yung pera o siya yung naghanap ng fund at nakausap niya yung mga very powerful na mga kongrehista. Okay. Unang-una, sabihin na lang natin na hindi siya contractor. So, aasa na lang siya doon sa siya mamimili ng contractor, i-recommenda niya sa DPWH, tapos ang tatanggapin na lang niya, yan yung pass-through na share niya.
Usually, it's about 5 to 10% na nakukuha niya dyan. Sila pala yung mga kontraktor, Mr. President, yung mga pumapalakpak sa SONA. Meron pala sila kickback 5 to 10% ayon kay Mayor Magalong or mas higit pa doon. Kay Sara, ang galing nila mag-imbestiga. Kaya pala ginawa nila yon para takpan yung ginawa nila. Of public works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, para padala nyo kami ng picture, padala nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin ng mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to proceed. Habang galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo